What's up mga troops? So ang pag-uusapan natin ngayon ay regarding sa mga NHK. So pag-aaralan po natin or i-explore po natin yung iba't ibang model ng NHK. Stay put lang kayo, nahaba-haba ito. So yun guys, start na tayo. So meron tayo dito ang NHK Racing Instinct Red. So glossy siya. Sa box po makikita nyo po is flow. Pag sinabi pong flow is glossy po yun. Pag sinabi namang doff is matte naman po yun. So si NHK is from Indonesia po. From Indonesia po siya, then Japan technology. Kaya syempre pag sinabing Japan, alam na yung quality, diba? Quick specs. So yung ginamit na shell dito is Kevlar composite shell. So pag Kevlar composite shell po, sinabing Kevlar, yun po yung ginagamit sa paggawa ng bulletproof. Kung makikita mo doon sa video ng NHK is meron siyang test na sinatgan yung helmet. So yun. So start natin sa lens, yung specs ng lens. So sa lens niya, scratch resistant na po siya. So hindi siya madali-daling magkakaroon na scratch. Then sun visor. Sun visor dito po. Ayan po yung sun visor. So yung sun visor ginagamit ko kapag daylight. Pwede nyo rin gamitin gabi. Kaya lang bahala na kayo sa safety nyo, diba? So yung sun visor, andito po yung switch nya. Switch. So may lock din po. Lock. UV protection na rin yung visor. Pag UV protection, ibig sabihin nyo yung sa sunlight, instead na mag-direct sa mata natin, nililinis niya. So yun po yung meaning ng UV protection. Then impact resistant na po visor niya. Pag sinabing impact resistant, so diba mag-crash kayo or mag-slide, hindi siya madaling mababasag. Pagtanggal naman ng lens, so clip nyo lang siya. Yan, pull up nyo lang, then yan, pull. Dito rin sa kabila, ganun din ang gagawin natin, pull, attack. Ayan. So ingatan nyo lang kasi baka mabasag yung pin, yung clip nya. Yung clip nya, yan po yung pinakamahalaga. Kasi kapag ka naputol yan, hindi na makakapit yung lens. So pag sinabi naman pong impact resistant na siya, so yun, kaya siya tinawag na impact resistant kasi flexible po siya, so hindi madaling mabasag. Balik, so tutok mo lang yung lens ay yung clip niya para may pasok. Yan. Then dun sa kabila, yun din. Angat niyo ulit yung yung clip niya para pumasok. Nakikita niyo naman po yung niya, yung clip niya, yung match na dun sa yan. So yun, match na siya. Sa vents naman niya, vents niya, yan, maliliit yung vents, yung switch ng vents. Kaya, pero madali naman siya makapa kapag suot mo.
Tapos meron din siyang vents dito. May switch din siya. Meron din sa gilid. Ito yung vents sa gilid. Yan. Exhaust niya, dalawa. So, may reflector. Ito kasi reflector na po ito eh. Mga troops. So, yan dito. Reflector. Tapos nasa ilalim nun is yung exhaust niya. Meron din dito exhaust. Yan. Okay. Then, strap. Yung strap niya is quick release na. Quick release. So, pag pinasok mo siyang ganyan, then, takay mo lang to. Pag i-release mo na siya. So, mas madali siya magtanggal ng helmet compared to sa double D-lock. Then, sa paddings. So, yung paddings niya ito po. So, yung paddings niya is plastic po yung clips niya. Washable na rin po siya. Antibacterial. Then, yung foam niya is medyo makapal. Hindi kagaya nung sa iba na pagka pinipisil mo parang walang laman. So yung next natin is yung Terminator. Okay. So ito nga pala yung Terminator, mga troops. So ito po yung Terminator Onyx Pink Dope. So pag dope po, ito po yung sinasabi kong dope, yung matte po siya. Same specs sa lens na ginamit, ganun din. Scratch resistant, sun visor, dual visor din po siya, then UV protection din, then impact resistant. Ito po yung visor niya, sun visor. So sa sun visor, same din po siya dun sa GP1000 natin. Ang pinagkaiba lang is yung switch po. Yung switch niya hindi na dito sa ibabaw. So ang switch niya dito na sa gilid. Switch. So yan. Sa vents niya, so ito yung vents niya. Naka-emboss siya. Unlike po sa GP1000. So ito yung GP1000 para ma-compare po natin. GP1000 vents po is nakahulma sa headnet na. Then sa Terminator Onyx, naka-emboss siya. Yung tawag dito, yung vent niya. Yan yung intake. Tapos screen type na yung sa sa mouth. So vents pa rin siya. Pero hindi na siya inisasara. Tapos sa likod yung exhaust niya, screen type na rin po siya. Vents din sa likod. So ito yung exhaust din niya, dalawa. Yan. So, sa pagtanggal naman ng lens, iba naman to compared to sa GP1000. Pagtanggal ng lens po dito, angat nyo ulit, sagad, mas makikita nyo yung clip dyan. Ito. Clip. Up nyo lang. Kabila, up nyo rin. Tapos, pantay niyo yung naka-emboss na plastic doon. Tutok mo lang. Tutok nyo. Tapos, angat. Pag naangat na, ito, yung naka-emboss na plastic, taas nyo na.
makikita nyo pa rin yung mga naka-emboss na plastic dito kasi kapag naputol yan, wala na naman yung clip. Sayang yung lens. So yun, ganun din. So flexible pa rin siya. So gaya nung sa GP1000. So pagbalik, ito, ipok nyo ulit, dalawa, yung sa bilog. Yung sa kabila rin. Spin down. Automatic naman na siya makapasok kapag ka nag-match na yung clip tsaka yung naka-emboss na plastic. Much better sabay nyo siyang gagawin. Sabay kasi alat nyo sabay para mas madali. So yun, pinagkaiba niya is yung bends, mas malalaki yung bends, tapos yung bends, screen, switch po ng visor, so slide sa GP1000, pull up and pull down naman sa Terminator. So next po natin is yung RX9. Ito yung RX9, yung Crusader kung tawagin. Ito yung personal helmet ko ngayon. So pang-demo na natin. So ayan. So ito yung RX9. Mapapansin mo may spoiler na siya. Tapos meron na siyang chin mount. Pagka binili niyo siya, hindi po talaga siya kasama. So separate po talaga siya na bibili. So sa RX9 Crusader, so tinawag siya na Aerovent Technology. Aerovent Technology. Aerovent Technology kasi mas marami po siyang vents compared po sa ibang mga NHK model. Meron sa taas, sa baba, tapos pwede mo siya i-adjust kung anong level, kung 1, 2 para sa electric fan, lalakihan mo yung butas or ano. Meron din dito sa taas 1 and 2 rin. Tanggal ng lens niya is parang sa K3SB na AGB. So pull down lang. Kasi pull down din. So ito yung lens niya. Same din. Scratch resistant, UV protection, then impact resistant na rin siya. Sa visor, ganun din, parang sa Terminator. Sa pagbalik ng visor, yung clip niya ganun dito, tutok mo ulit, tapos pull down mo ulit yung pula na clip niya. Yan. Yan din sa kabila. RX9 Crusader. So, punta na tayo sa GPTech. So, yung GPTech ito. NHK GPTech. So, yun guys. Ito po yung NHK GPTech
suspension. Ayan. Makapansin nyo po, iridium lens na po siya. So pag binili nyo po siya, pwede kayong mamili. Pwede siyang smoke lens, iridium lens, and clear lens lang. Then kung makapansin nyo po is parang may spoiler na siya. Parang may spoiler na siya. Though spoiler nga, pero maiksi lang. Sa bench niya, meron din 1 and 2. Ito yung bench. Tapos, sa bench sa mount, ayan. Patagilid niya yung bench niya. Then, mapapansin mo, single visor lang siya. Sa single visor, so ito yung kasi yung mga ginagamit sa mga like nila Karel Abraham. Yun. So, yun. Yun yung ano niya, kaya mas pricey siya compared po natin sa GP1000, Terminator, or RX-9. So, sa pagtanggal ng lens, parehas na lang din yung kay GP1000. Kasi same sila ng mga visors. Si GP1000, si Commando, tsaka si GP-Tech. So, hindi ko natatanggalin yung lens. Panoorin nyo na lang yung GP1000 kung paano siya tanggalin. So, ganun na lang din siya. Kasi, hindi nyo rin makikita, naka-iridium lens kasi siya. Okay? So, ito yung GP1000. So, yung last natin is yung pinaka-cheapest nila na helmet. So, ito yung pinaka-cheapest nilang helmet. Pangalan is Commando. Commando siya na color niya is gunmetal. Mukha siyang black, diba? Pero gunmetal po yung kulay niya. Then, naka-smoke lens. Smoke lens na rin siya. Single visor. Vents. So, mas marami siyang vents. Dalawa sa taas. Meron din dito sa ibabaw. So, yan. Makikita mo. Yan. Dalawa. Bilaan. Tapos meron sa ibabaw. Tapos, may switches din yung mga vents dito sa gilid. Tapos yung sa compared kay GP-Tech, yung kay Commando, wala siyang spoiler. Spoiler. So ito yung Commando. Sa weight naman mga troops, so meron akong timbangan dito kung ano yung mga weight nila, yung totoong weight nila. Okay, so ito digital weight. So sa grams tayo. Okay, unahin natin si GP1000. So, sa GP1000, ang timbang niya is 1.65. So, 1.65 yung weight niya, kilogram. Then, sa Terminator, ito yung Terminator kanina. Ang weight niya is 1.58 yung weight. So, mas magaan siya compared po natin sa GP1000. Si RX-9 Crusader, since may spoiler and chin mount na siya,
Siyempre, mas mabigat ito kanya. Pero, since na may spoiler and chin mount na siya, nasa 1.59 pa rin siya. So, ibig sabihin kung wala to, mas magaan and siguro nasa mga saktong 1.5 kilograms lang siya. Okay. Sa GP Tech, so ang weight nito is 1.66 kilogram. Si GP Tech. Then, yung last natin is si Commando. So, yung weight niya is 1.67. So, yan. So, yun mga troops. Sana nakatulong yung pag-vlog ko dito sa iba-ibang model ng NHK. Like yung sa pagtanggal ng lens, sa specs niya, and sa weight po niya, kung ano yung actual weight niya. So, dadrop ko rin po sa baba yung link kung saan po pwede kayong makabili ng NHK helmet. Okay? Mga pala mga troops, comment down below lang pala yung mga hindi ko na-discuss na topic para syempre mga ibang viewers is babasa din nila. Thank you!